So yung mga boss, good day. Panibagong araw na naman. Bali, ang project natin ngayong araw mga kapatid ay isa na naman pong Oriental. So hindi tayo pulinisyan ngayon mga kapatid ha. Buti na lang at nabasag na ang sumpa. Ngayon may babali ng sumpa mga kapatid. Bali, gagawin natin ngayon mga kapatid ay isang Oriental. Pero this time mga kapatid, ito yung maganda tignan sa Oriental mga kapatid. Yung wind bar lang tapos meron siyang waves ng tubig tapos meron tayong lotus. Hindi yung typical na Oriental mga kapatid na merong koi, merong hanya. Dito mga kapatid, simple lang siya pero magiging para siyang bold eh. Alam mo yung ganun dating? Matigas siya tignan mga kapatid. Lalo pag natapos ito mga kapatid. Kasi ang project natin ngayon mga kapatid ay isang 3/4 sleeve na wrap around mga kapatid. So dito meron tayong mga in-stencil ng lotus na pwede naman sana natin i-freehand. Kaso nga lang mga kapatid, mas pinili na lang natin siyang stencil para mas maganda yung lapat. So yan, idikit na natin. Ang gagawin naman natin ngayon mga kapatid is mag-freehand tayo rito ng wind bar, ng waves, in overall. So kailangan mag-fit na yan. So S curve. So pa S. S. Yan. So katulad niyan mga kapatid, no? Oriental po yung gagawin natin piyesa. Kung mapapansin nyo, meron ako ritong parang S-shape mga kapatid. S na shape. Yan, di ba? S-shape yan. So dyan mo sisimula ang aking flow na gagawin mga kapatid. So lahat ng flow niyan, magiging paganon. Paganon yan, paharap doon, and then sa ilalim naman is gaganon. Tama? Gaganon yan. So tingnan nyo ito mga kapatid ha. So mapapanood nyo rito, yung rough sketch muna natin, and then mamaya yung kulay blue para doon sa final na drawing natin. So yung mga boss, ito yung na-drawing natin. Katulad ng binanggit natin, yung pa-S na curve na binanggit ko kanina. So yun po yung flow nyo. Ayan, and then gumanon. So yun po yung tinitingnan natin minsan na diskarte mga kapatid kapag gumagawa tayo ng Oriental para alam natin kung saan tatakbo yung flow na gagawin natin. So ito yung project natin ngayong araw mga kapatid. Isang 3/4 sleeve na Oriental. Bali, black and gray po itong part ng waves and then black doon naman sa ating wind bar tapos colored naman po yung ating lotus. So dalawang araw po ito mga kapatid ha. So meron tayong unang session. Ito muna. Ito yung drawing natin and then bukas itong ilalim. At itong request ng bossing natin from Pampanga. Ay, Kenny. So muli, ang project natin ay isang 3/4 sleeve na Oriental mga kapatid. At kukunin natin to ng dalawang araw. Kenny! At ayun na nga, game na tayo. So bago tayo magpatuloy mga kapatid, ay dumako muna tayo dito sa ating tanungan portion. Dito ay meron po tayong dalawang katanungan na sasagutin po. At para sa unang tanong mga kapatid, dito ay nagtatanong po yung ating kaibigan na si John Kenneth Guzman. Sir Lloyd, gaano po ba kahaba ang needle sa tip at tip riding po ba ang ginagamit nyo? Tama po ba? Dito mga kapatid, para sa unang katanungan po ng ating bossy, kung tip riding po ba yung ginagamit nating technique? Mga kapatid, mukha lang po talaga siyang tip riding mga kapatid, no? Pero kahit paano is naka-floating din po yan mga kapatid. Yun nga lang, mas kitang-kita madalas sa ating mga video na parang sumasayad din po kasi yung ating tip. Gawa nga po yung tinta mga kapatid ay kumalat na. Kasi po mga kapatid, kapag tayo ay naglalabas ng needle, halos singkapan po talaga ng piso yung ating paglabas ng needle mula doon sa tip. So yun po yung aking sweet spot mga kapatid. So doon kahit paano mga kapatid, nakakapag-floating din ako doon mga kapatid. And then kahit minsan po na kahit sumayad yung aking needle din kasama na po ng ating tip mga kapatid, ay di naman po yun nagiging problema. Dito mga kapatid, yung dalawang technique na yun kasi mga kapatid is talaga napagsasabay ko talaga yun minsan mga kapatid. At ang kagandahan din kasi ng floating na technique mga kapatid, dito ay kitang-kita mo po yung ating stencil habang tumatama po yung karayom doon mga kapatid. Kaya talagang nagagawa natin ng maayos yung ating mga linya. So napapansin nyo rin po yung sa ating video mga kapatid, no? At minsan naman po, talagang nagiging tip riding tayo. Gawa nga po mga kapatid, na parang sumasayad na po talaga yung ating tip doon. Tapos bukod doon is kumakalat din kasi yung tinta. So yun din po talaga yung disadvantage naman po ng tip riding. Talagang nakakaubos ng tinta mga kapatid kapag ganun po yung ating ginagawa madalas. Pero okay lang din naman po yun mga kapatid. Gawa nga po nung, yun na rin po kasi nakasanayan at wala naman po nagiging problema. Depende na lang po talaga yung sa artist na gagawa. Pero kung ako po tatanungin ninyo mga kapatid, mas magandang practicein ang floating. So yung mga boss, ito yung ating finished product ngayong araw. So meron pa tayo kinabukasan. Ito po muna yung ating natapos ngayong araw mga kapatid. So nakuha na natin lahat ng itim dito sa kanyang unahan. And then bukas kukulayan na lamang natin itong isang lotus niya mga kapatid. And then after nyan, doon na tayo sa kanyang ilalim. So konting-konti lang din naman ito mga kapatid. Itong part na to, syempre unahin natin lahat ng itim muna dyan bago tayo magkulay para nasa ganun ay hindi siya mamansyahan. So yan po yung natapos natin mga kapatid. Magpapahinga na tayo para bukas is may lakas pa po yung ating bossing. Grabe ang tikas ng tattoo ng ating bossing. So yung mga boss, day 2 na tayo. So ito po yung nagawa natin sa kanya kahapon. Kung mapapansin nyo, nalis na rin po yung pamumula kaya lumutang na rin po kahit paano yung ating ginawang waves dito mga kapatid. So pag nag-heal dyan mga kapatid, ito talaga is magiging light mga kapatid. And then itong background natin, syempre,
medyo dark po yan. Gawa nga po ng sa ganun mga pade, itong ginawa nating waves is lumutang, and then ma-separate din natin yung ginawa naman nating colored na piyesa dito sa ating bossing. So ngayong araw mga pade, nandito na tayo sa kanyang ilalim. So ang target natin is, itong ilalim is buuin na talaga to. So after nung mga black na wind bar, yung waves, mabuo yan, and then diretso kagad na tayo ng kulay. And then, ang huling-huling gagawin na rito mga pati, itong part na to. Kasi kahit paano dito mga pati, kayang-kaya naman po ng ating bossing. So muli, ito yung project natin mga pati na 3/4 sleeve wrap around na oriental. Game! At para naman po sa ating ikalawang katanungan, dito ay tinatanong po ng ating kaibigan kung bagpin po ba o standard needle yung ating ginagamit. Dito mga pade, standard needle po yung aking madalas na ginagamit. Yes mga bossing, hindi po talaga ako ganong gumagamit ng bagpin mga pade ha. Kasi nga po, mas sanay akong gamitin ito mga pade. At talagang maganda po ito, lalong-lalo na kapag malaki ang project. Yes mga bossing, ang disadvantage kasi ng bagpin mga pade, kapag hindi mo to alam gamitin, lalo't baguhan ka, madali nyo pong na-overwork yung balat ng inyong mga kliyente. Kaya para sa akin, sa mga katulad yung baguhan o nagsisimula mo lang po sa pagtatattoo mga pade, standard needle po ang gamitin ninyo. So paano nyo malalaman ng standard needle po? Yung ating mga needle na bibilihin, kailangan po is 12 gauge po siya mga pade. At kapag 10 na po yan mga pade, syempre papasok na po yan sa tips yan. Sa video to, ang gagawin naman natin is magkukulay tayo. So dito is meron tayong tinatawag na color packing, tapos yung transition naman po ng dalawang kulay. So meron tayong gagamitin dalawang kulay dito mga pade. Isa pong deep, tsaka isa naman pong light na kulay. So sa gitna nun mga pade, pagsasalubungin naman natin yun para magkaroon tinatawag na transition. Okay, so ang gamit natin ulit mga pade, dito ay gamit natin ay 23 RM na needle. Curve magnum po ulit yan mga pade ha. Itong needle na to, masarap talaga itong gamitin mga pade, lalo kapag gumagawa tayo ng mga transition na kulay. So madalas papapansin nyo, lagi natin ginagamit to na kahit nagko-color packing tayo mga pade. Itong 23 curve magnum mga pade, ito yung madalas natin ginagamit. So dito mga pade, uunahin na muna natin yung ating deep na violet. Ito yung gagamitin muna natin, uunahin natin, ipahid. So, ganun lang mga pati yung ginagawa natin pagkulay. Kita nyo, nagpe-fade yung part na yun. Kasi nga, ang gagawin natin dyan mamaya, sasalubungin natin yung ating light color mga pati. So, dyan na magkakaroon ng blending yan mga pati. Pero dito sa part na to, dito, sinusombrahan na natin o kino-color packing na natin mga pati. Para matingkad na kagad yung kulay. Kung tatanungin nyo mga pati kung bakit meron itong space sa gilid, baga, way ko na lang to para magkaroon ng konting detalye. Yung ginagawa kong lotus mga pati. So, yan mga pade. Mapapansin nyo, pinapalambot ko na lamang po yung transition dito sa dulo. Yan. Diba? So, malambot na yan mga pade. Maganda nang salubungin yan. Ang ating ilalagay na kulay. Yan. So, nagawa na natin mga pade, no? Ang susunod naman natin gagawin mga pade, yung light color naman po yung gagamitin natin. So, hugasan ko po muna yung ating needle. Yan, babanlawan. Tapos sasalubungin ko yan ng ating light color mga pade. Ito yung strawberry ng world famous. So, pansinin nyo ulit mga pade ha. Dito, color packing tayo. Tapos, banda doon sa itaas mga pade, pinipitik ko naman po. Yan. Papitik na. So, mapapansin nyo mga pade, yan, nagsalubong na yung kulay sa gitna. So, hindi na siya halata na nagdugtong tayo. Kasi madalas mga pade, yung mga kaibigan natin nagsisimula sa pagtatattoo pa lang mga pade, ginagawa nila is parang sinusombra talaga nila. Kaya nangyayari, nakikita talaga yung dugtungan. Dito sa ginawa natin diskarte mga pade, pitik lagi yung salubong mga pade. Laging papitik. Katulad yan. Para ang nangyayari, yung fade nung dark, tapos kakainin siya ng fade naman nung light. Kaya ang nangyayari, maganda yung transition nga na nagagawa natin. Sana po nakatulong. So ayan mga kapatid sana po ay nakatulong po itong ating simpleng tip, lalong-lalo na doon sa ating mga kaibigan dyan na nagsisimula pa lang sa pagtatattoo. Dito mga kapatid paalala naman po, lahat po ng aking nabanggit mga kapatid ay nakabase naman po sa aking experience at pamamaraan. So bawat artist po talaga mga kapatid ay may kanya-kanyang diskarte kapag sila ay gumagawa naman po ng color packing. So yun mga boss, ito yung ating finished product ngayong araw. Bali, inabot tayo rito ng 2 session mga kapatid. Para sa ating unang session, ito pong harapan. Yan po. And then yung second session mga kapatid ay itong ilalim. Kung mapapansin nyo, yung unang session kasi mga kapatid hindi natin natapos sa oras kasi nga hindi natin nakulayan to. Pero ngayong araw mga kapatid natapos na natin siya. So grabe ang tibay ng ating bossing mga kapatid. Tingnan nyo naman yan Kinuha niya po yan sa loob ng 2 araw. At hindi talaga biro mga kapatid.
yung dinanas ng ating bossing dito. Grabe. Ako talaga mismo nagsasabi mga kapatid, hindi kami nag-usap nito para lang matapos na agad mga kapatid. Tingnan nyo naman yun, no? Nakakatuwa lang na areglo natin ito ng maayos mga kapatid. At ang ganda po talaga ng kinalabasan. Yung freehand po yung ginawa natin dito mga kapatid. Bali, unang session natin, lahat po yan mga kapatid. Maliban sa Lotus mga kapatid na ginamitan natin ng stencil. And then the rest mga kapatid is puro freehand na po yan. So grabe. Ang tikas ni Bossing. Bossing, ano masasabi natin? Speechless talaga. Bossing, kasama nga. Ayun.